Chapter 26 Heart. Is that man courting you, Heart? Iyon ang agarang tanong ni Seniora Carmen sa kanya matapos siyang makaupo sa tabi nito. Tama ang hinala niya na magkakakilala nga ang tatlo. Gusto man niyang alamin kung paano, hindi na. Wala naman siya sa tamang posisyon para makiusyoso. Hindi naman po, Seniora. Bagong kakilala ko lang po siya. May kaibigan po kasi akong dito nakatira. Natatao po ako saglit dito sa unit niya. Good. Ipinatong ng matanda ang kanang kamay sa hita niya, nakangiti, may asawa na yon. Napakaraming lalaki sa mundo, Heart, para sa mabait at magandang tulad mo, not a married man like Enrico Mariano. Hindi malaman ng dalaga kung bakit napatingin siya sa rearview mirror at ganon din naman si Lux. Mama, you're intervening in Miss Chavez's life, anito sa lola na napakibit balikat lang naman. Pinagpapayuhan ko lang naman siya, Lux. I don't want her to be bothered by a man who can't give her 100% of his love and time because that man is already married. Napakabata pa ni Heart. Look at her, napakaganda niyang bata para masayang sa lalaking may asawa na. Maganda nga siya, naman ito. She blushed. Muli silang nagkatinginan at para siyang kinukurot sa mga salita ni Carmen, dahil ang totoo ay committed siya sa isang lalaking may asawa na, hindi lang dahil sa pera kung hindi dahil sa paghanga niya. Perhaps, this is an eye-opener for her to see the meaning of everything. Tama si Carmen, naisip ng dalaga. Bakit niya sasayangin ang sarili sa isang lalaking may iba ng mahal? Tama nga ito pero ano namang magagawa niya, na hindi naman nga niya magawang pigilan ang sarili para huwag humanga sa apo nito. Huwag mong masamain ang payo ko, iha. Payo lang naman yun at ikaw pa rin naman ang masusunod sa buhay mo, anito pa kaya tumanggaw siya at ngumiti. Opo, Seniora, naiintindihan ko po, sagot naman niya, saan po kayo papunta? Pag-iiba niya sa usapan. Well, papunta kami sa ospital. Like what I've said earlier, we're going to street. Lux. Ang ama ng asawa nitong si Lux, inatake sa puso. We'll visit him. Nandun na ang asawa niya. Tumanggaw siya pero napaiwas ng tingin. Para siyang nakonsensya na hindi niya alam. Papuntang ospital si Lux, naroon ang asawa nito pero ginamit pa siya. Tapos ay magkikita ang dalawa, sweet sa isa't isa. Ganun lang talaga ang silbi niya, dapat ay malaman niya ngayon pa lang na isa lang siyang bayaran. Ilang beses pa ba niya dapat ulitin yun sa sarili niya? Babae lang siya ni Lux, bukod pa roon ay wala naman itong feeling sa kanya, babae lamang siya nitong binabayaran, hindi tipikal na other woman na minamahal. Napakagaga niya para umasam ng kung ano mula kay Lux. Mas lalo lang niyang kinaiinisan ang sarili. Para siyang nawalan ng buhay sa mga sandaling yon. Napakatamlay niya at hindi na siya umimik pa. Pinangangaralan siya ni Carmen ng tungkol sa hindi niya pagpansin kay Enrico pero ang apo mismo nito ang ginugusto niya. Nang makarating sa restaurant ay tahimik siyang bumaba matapos na makapagpasalamat. Parang ayaw niyang matapos ang daan. Gusto niyang sumakay lang sa sasakyan, pagmasdan si Lux sa salamin kahit na mukha siyang Tanji. It's just so weird to feel this way. Si Franco ay napakatagal nang nagpaparamdam sa kanya pero hindi niya magawang handgun man lang ni Katie Ting, samantalang ang boss niya, na ginawa siyang kerida ay agad niyang nagustuhan. At aminin man niya sa hindi, na sa tuwing ginagamit siya nito ay mas lalo siyang nakakaramdam ng hindi dapat. Bumaantong hininga siya sa kanaglakad papunta sa gilid ng restaurant, pero may bumusinang sasakyan kaya agad siyang napatingin sa parking lot. Bumababa ang salaming bintana ng isang Pajero, at mula roon ay nakita niya ang nakangising mukha ni Enrico. I told you. Ano yun pero wala siyang naging reaksyon. Naalibadbaran siya na hindi niya malaman. She went inside the restaurant and never paid too much attention to that man. Bahala yun sa buhay nun. Akala naman siguro ni Enrico ay mabibigyan niya yon ng oras sa loob ng restaurant. Wala siyang panahon na makipaglandian sa oras ng trabaho. Hindi siya binibigyan ng lahat ng benefits ng maglola para lang makiharap sa isang lalaking bumuntot sa kanya sa restaurant. Masama ang gising mo, Heart, natatawang bati ni Doreen sa kanya pero sumimangot lalo siya. Dumaan dito si Franco, ipinaaabot sa'yo yung mga tsokolate sa kabulaklak sa loob ng locker room. Nasa ibabaw lang ng mesa, makikita mo. Sige, tango niya pero ni Katie Ting na interes ay wala man lang siyang maramdaman. Sana all may nagbibigay ng bulaklak, naman ng isa niyang kasamahan na nagsusuot ng apron. Hindi na lang siya umimik dahil wala naman siyang pakialam sa pabulaklak ni Franco. Para sa kanya ay maangin pa rin yun at hindi niya pa rin magugustuhan kahit kailan. Dahil may gusto na siya, hindi nga lang malaya. Lux. Nasa may smoking area lang siya nakatayo, habang ang lola niya ay nasa may ICU, kasama ang ina ni Diana. Nag-uusap ang dalawa at nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari bago atakihin ang matandang lalaki sa puso. He looked around and decided to leave that area. Naglakad siya papunta sa kwarto na uukupahin ni Romeo, kapag maayos na yon at tapos ng monitor. He opened the door. Tumambad sa mga mata niya ang asawa niyang nakaupo, may dinudot-dot sa laptop. Tumingin iyon sa kanya at gusto niyang literal na umiling. Nagtatrabaho pa rin ito hanggang sa ospital. Sa halip na damayan nito ang ina dahil natatakot at walang tigil sa pag-iyak, nandito ito at busy. Isinara niya ang pintuan at naupo siya sa sofa, walang imak, hanggang sa hindi siya nakatiis ay ibinuka niya ang bibig. Can't that work? Wait, Diana. Tanong niya rito. This is needed. I'm making a computation.
Nakiusap sa akin si Henry na gawan siya ng costing. He smirked. Tila baliwala rito ang lahat at patuloy lang sa ginagawa. Nagpapakatanda ka sa pagkukompute para sa costing ng negosyo niya, right? Habang siya pabuntot-buntot lang sa isa sa mga waitress ko, aniya. Natigilan ito sa ginagawa at tumingin sa kanya. Tumayo si Diana, matigas ang mukha. You know where that came from, Lux. That came from your jealousy. Anong kailangan mo para mawala ang ipinagpuputok ng botsy mo? Tumayo ito sa harap niya tapos ay diretso sa pantalon niya, hinubad ang sinturon niya at ibinaba ang zipper ng kanyang pantalon. And what does this woman think of him, that he'll get better with a BL o W job? Sa inis niya at naninigas na ang panga ay tumayo siya at inayos ang sarili. Isinara niya ang pantalon at tila napahiya ito dahil sa ginawa niya. You're pathetic. Napaka-arte mo, S*X lang naman ang kailangan mo. Kung ayaw mo, di wag. Bulyon ito sa kanya pero tumaas lang ang isang sulok ng labi niya. Mind-blowing S*X. Meron nang nagbibigay nun sa kanya pero ang kailangan niya sa katauhan ni Diana ay asawa. I don't need your service. Kung sa mga magulang mo nga di mo maibigay ang oras mo, napakata NGA ko para umasa akong ibibigay mo sa akin ang oras mo, papainsultong sagot niya. You're an idiot. Doktor ba ako na kayang iligtas si Daddy? He has private doctors to cure him. Kahit maglupasay ako rito buong magdamag, walang magbabago sa kondisyon niya. Talagang wala. Sigaw niya rito, that's because you're insensitive and selfish. Sa halip na damayan mo ang nanay mo, busy ka sa costing. You know what? I think I should have never been here at this moment, Lux declared with full of emphasis. Gusto niyang gisingin si Diana sa lahat ng mga kakulangan nito pero parang wala itong balak. Kaunting-kaunti na lang, talagang sagad na siya. Matalino nga ito talaga dahil pilosopo. Nobody asked you to be here. My request already ended the moment you left me this afternoon, Lux. Nang hindi mo ako samahan papunta rito, pinaramdam mo lang sa akin ang kawalang halaga ko. Request. Natawa siya sa term na ginamit nito, dahil si Diana ang taong hindi marunong ng salitang request. At tingin mo marunong kang magpahalaga sa tao. I don't think so. What you care about is your numbers and your own life, not to mention your ex, he chuckled. Naiiling siyang humakbang at nilagpasan ito. Kitang-kita niya ang galit sa mukha nito para sa kanya pero wala siyang pakialam. Noon, takot na takot siyang nagagalit ito sa kanya pero ngayon ay hindi na. BASTARD. Sigaw nito sa kanya pero pinagsarhan niya ito ng pinto saka siya napapikit. He inhaled deeply to control his emotion, but when he opened his eyes, his grandmother was already standing near him. Nakatingin yun sa kanya at malungkot na ngumiti. Daig pa niya ang nauupos na kandila, na habang tumatagal ay nawawalan na ng sindi. Ganun na ang nararamdaman niya kay Diana, dahil hindi na rin naman biro ang mga isinakripisyo niya. Noong una, akala niya ay tuloy-tuloy na ang maganda nilang pagsasama, pero nagbago rin at lumala ang ugali ng asawa niya. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit available yun parati sa ibang tao pero sa kanila ay hindi. Hindi niya alam kung immaturity pa rin yun na matatawag o sadyang hindi lang sila ang priority. You want to go home, now, apo? Malambing na tanong ni Carmen sa kanya, baka sa mukha ang awa para sa kanya. I better, ma, direktang sagot niya na kaagad nitong tinanguan. Of course, lumapit ito at saka umabresayit sa kanya. Lux heard a soft sigh from his grandmother but B chose to ignore it. Kilala rin naman niya ito. Kapag masyado ng sensitive ang isang topic o isang bagay, hindi ito nagsasalita o nagbibigay ng opinyon hanggat hindi siya nagsasalita o humihingi ng payo. And he is no longer her 10-year-old little Deluxe. Malaki na siya at kaya na niya ang sarili. Kaya na niya ang mga desisyon na gagawin niya sa buhay niya. Baka magulat na lang ang lola niya isang araw, na malalaman nitong nag-file na siya ng divorce kay Diana. Carmen is a loyal hopeless romantic. His old lady always believes in fairy tales and happy endings, like what she reads from her favorite novels, but his life is not a novel. Sa nakikita niya, wala siyang happy ever after dahil hindi yun kayang ibigay ng misis niya. Chapter 27. Heart, napkan ka ba? Tanong ni Gigi sa dalaga na agad na napatanga sa kaibigang nagpi-pick up line. Bakit? Kahit ayaw niya ay kusang nanulosh sa labi niya ang salitang yun. Kasi lumilipad utak mo kahit wala namang wings. Buisit. Nagkatawanan silang dalawa. Sira ka talaga. Alam mo yung nagmo-moment ako rito tapos babasagin mo naman ako ng pick up line mo, ani ang iiling-iling sa matalik na kaibigan. Paano ang layo na nang narating ng isip mo? Baka kung pwede lang akong sumakay dyan, nasa Amerika na ako o sa ibang planeta siguro. Sakay sila ng taxi. Dumaan ito sa kanya mula sa ospital. Sinamahan nito ang nanay niya na magbantay doon, at ngayon ay papauwi na rin ito. Natulog lang naman daw ito sa ospital dahil bakante na ang isang stretcher doon sa kwartong inuukupan ng ama niya. At dahil iisang daan naman ang daan nila, nagsabay na silang dalawa ngayon. Pinagkakatiwalaan naman niya ito kaya kahit malaman nito ang kondo na tinitirhan niya, wala yung problema sa kanya. Anong problema? Tanong nito sa kanya pero umiling siya, nakatingin sa mukha nito. Wag ako, Hearty. Best friend mo na ako fites pa lang tayo, ako pa ang iilinggan mo, samantalang kilalang kilala na kita.
Anong problema, si Tatang na naman ba o ang bayarin sa ospital? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Napabuntong hininga siya, matamlay pa rin ang pakiramdam mula pa kanina. Mabuti na nga lang at hindi siya nawala sa focus habang nasa trabaho siya. She forced herself to work properly though she was not in the mood. Hindi pa yon nangyayari sa kanya kailanman dahil sa pagmamahal niya sa trabaho. She was so dedicated to it and she never let anything distract her, but your liar, she was totally distracted by her feelings. Okupado lang naman kasi ni Lux ang buong sistema niya sa halos magdamag na lumipas. Napakahirap nun burain sa isip niya. Daig pa nun ang gwapong lason na pumuno sa lagot ng ugat niya. Corny man sabihin pero ganun ang nangyari. Ang nakakainis ay wala namang lalaking naghatid sa kanya ng ganung pakiramdam, si Lux lang. Feeling ko kasi Gigi, may gusto ako dun sa lalaking, hindi niya itinuloy ang sasabihin at tumingin lang sa mukha nito. Gigi arched her brows, sa lalaking umaano sa'yo. Diyos ko, wag. Baka sabi mo kamukha ng paloka. Hindi, kabaliktaran siya. Hala siya. O bawal tingnan sabi mo. Paano mo alam na hindi paloka? Kilala ko na siya. Mag-promise ka na wala kang pagsasabihan, Gi. Tumanggo ito kaagad, sus ka mula pagkabata kilala na natin ang isa't isa, heart. Tama ito. Nag-aaway din naman sila nung bata pa sila pero hindi naman talaga si Gigi madaldal na tao. Kahit na magkagalit sila, ang mga lihim nila ay lihim pa rin. Pero ngayon ay hindi na naman sila nag-aaway dahil mga matured na sila. Si Sir si Mr. K. Diyos ko. Bulalas nito na nanlalaki ang mga mata, si Sir Vandross. Hindi. Natatawang sagot niya pero lalong nanlaki ang mga mata ni Gigi sa kanya. Si Sir Deluxe. Tumanggo siya pero natutop nito ang dalawang panga, nakanganga sa kanya, tapos ay formal na inayos ang sarili. Masasabi ba nating napakaswerte mo, Hearty? Umiling siya, kung sa itsura lang ang basehan, di nakapaswerte. Kung kabaitan din, napakaswerte pero sa totoong buhay, ewan ko kasi wala naman po pupuntahan itong nararamdaman ko. Kanina, nagseselos ako kasi papunta sila sa ospital at nandun yung asawa niya. Bumaantong hininga rin si Gigi at pinakamasdan siya. Kitang-kita ni Heart ang awa para sa kanya ng kaibigan. Hindi man ito magsalita, nababasa naman niya ang sinasabi ng isip nito, base sa ekspresyon ng mukha nito sa kanya. Kasal na siya, Heart. She nodded with a pain inside her. Alam niya yun kaya nga napakatanga niya na sobra. Pipinipigil ko naman. Kaya ko ito, pilit siyang ngumiti rito kaya naman tumanggo si Gigi at inakbayan siya. Kaya mo yan. Nandito lang naman ako. Ewan ko ba, parang mas gusto pa kitang suportahan kay Sir Lux kesa sa unggoy na si Franco. Nakakairita yon, Heart. Mag-ingat ka sa lalaking yon na malaman ang sikreto mo. Tanong yun ng tanong kung saan ka na nakatira. Baka raw kumakapit ka na sa patalim sa sobrang gipot mo, anito sa kanya. Napakachismoso niya, inis din naman na sagot niya rito. Sinabi mo pa. Ang yabang pa na sobra. Kala mo kung sinong malinis, nanliligaw pa siya sa'yo sa lagay na yan ha pero kung makapagbintang, wagas, anito sabay sulyap sa bulaklak niya. Napatingin din siya roon. Kung hindi lang nga siya nagandahan sa mga bulaklak ay hindi niya sana iuwi. Gusto niya ang bulaklak pero hindi ang lalaking nagbigay ng mga iyon. Alam mo ba ang asawa ni Sir Lux ay ang may-ari ng pinagtatrabahuhan ni Franco? Aniya kay Gigi. Big time pala ang karibal mo, Heart. Hindi karibal dahil sila naman talaga ang mag-asawa. Pansamantala lang ako, di kaya hindi pwede itong nararamdaman ko. Maghihiwalay din kami pagkalipas ng isang buwan o kung kailan siya magsawa. Pero, anitong parang napapaisip ng malalim, nakatitig sa itaas ng taxi, nakakapagtaka bakit siya nang bababae. Libangan ba yon na magwalaldes ng halos kalahating milyon para sa libangan? Pwede, kibat balikat ng dalaga. Sa bagay, parang sugal lang din. Para sa akin, hayaan mo na lang muna sa ngayon ang sarili mong kiligin. Kapag oras na para maghiwalay, iiyak mo na lang. Kahit paano man lang at sumaya ka ngayon sa dami ng problema mo, ngumiti ito sa kanya na puno ng pakikiramay sa mga pinagdadaanan niya ngayon. Yamakap na lang siya sa braso ni Gigi at sumandal sa balikat nito. Tama ito, dahil ramdam naman niya na masaya siya kapag nakikita niya si Lux. Kanina nga sa sasakyan ay tuwa siya na sobra dahil nagpang-abot sila at isinabay siya ni Carmen. Si Enrico naman ay hindi niya pinapansin. Naroong tama lang nangitian niya yon pero hindi niya kinausap, hanggang sa mapagod na rin malamang ay umalis na lang. Laking pasasalamat pa nga niya nang lumayas yon dahil walang nakamata sa kanya habang nagtatrabaho siya. Inilapag ni Heart ang mga dala niya sa ibabaw ng island counter. Aayusin niya ang mga bulaklak mamaya pagkabihis niya. Magluluto na muna kasi siya para paggising niya ay kakain na lang siya tapos ay pupunta siya sa ospital, babantayan ng ama para makapagpahinga naman ang nanay niya. Tumuloy siya sa pagpunta sa kwarto at napatigil siya nang makita ang nakatihayang lalaki sa kama. She smiled. Nakasapatos pa si Lux at nakalawit lang ang mga paa sa dulo ng higaan. Nandito na naman ito. Nag-iisip siya kung kanina pa ba ito dumating o kada rating lang. Dahan-dahan siyang lumapit at tiningnan ito. Mukhang malalim na ang tulog nito kaya alanganin siya kung gagalawin pa niya o hindi na, pero hindi siya nakatiis kaya hinawakan niya ang sapatos nito at sa kanya tinanggal. She also removed the other one so carefully.
Ayaw niya itong maistorbo sa pagtulog dahil mukhang pagod ito pero nang tumingin siya sa mukha nito ay nakamulat na ito sa kanya. Napahawak siya sa batok, inalis ko lang kasi para makahiga ka ng maayos, paliwanag niya rito pero pumikit ito ulit. Hindi naman ito amoy alak, hindi rin naman lasing. Tulog ka na ulit. Magluluto lang ako, aniya rito. Hindi ito umimik at parang tulog na talaga ulit kaya napangiti siya. She stood up. All of a sudden, her mood hiked up when she saw his face. Napakagwapo ni Lux. Don't forget to kiss me before you go out, anito kaya nalingon niya. Nakapikit pa rin naman ito pero gising pa pala. Hindi pa naman siya nakakahakbang para magbihis kaya naman yumukod na siya para ibigay ang hinihingi nito. Heart kissed him on his forehead and she stood up. Wala itong imak at parang ayos naman dito ang ginawa niyang paghalik, kahit sa noo dahil nakangiti ito. Kinagat ni Heart ang labi at itinago ang ngiti sa sarili niya. Diyos ko. Kinikilig siya. Libre naman ang kiligin. Iiyak na lang siya bukas kapag tapos na. Pagkatapos magbihis ay sinilip niya ulit ng malapitan si Lux. Pasensya na kaagad pero hindi niya matiis na huwag itong pagmasdan. Hindi pa siya nakontento ay naupo ulit siya at hinaplos ang buhok nito, paulit-ulit. Sa dami ba naman ng lalaking magugustuhan niya, sa lalaking may asawa pa. Ikaw naman kasi, ang bait-bait mo. Dapat matapobre ka kasi mayaman ka. Aniya sa sarili saka ito hinalikan ulit sa noo. Tumayo siya dahil walang mangyayari. Baka mamaya ay makatulog siya sa pagtunganga sa mukha nito, hindi na siya makapagluto. Lumabas si Heart at tumuloy sa kusina. May baka siya sa ref at mga gulay. Magluluto siya ng kaldereta dahil may pressure cooker naman. Marunong naman siyang gumamit ng mga ganon dahil nakikita niya sa restaurant kung paano. She looked at the flowers. Makakapag-antay pa naman yun kaya mamaya na niya aasikasuhin na ilagay sa flower vase. She has to finish her cooking first, para kapag nagising na rin si Lux ay makakain na muna bago umalis. Yun lang ang may susukli niya sa lahat, ang pag-aasikaso niya rito kapag nasa tabi niya. Chapter 27. Heart, napkan ka ba? Tanong ni Gigi sa dalaga na agad na napatanga sa kaibigang nagpi-pick up line. Bakit? Kahit ayaw niya ay kusang nanulosh sa labi niya ang salitang yon. Kasi lumilipad utak mo kahit wala namang wings. Buisit. Nagkatawanan silang dalawa. Sira ka talaga. Alam mo yung nagmo-moment ako rito tapos babasagin mo naman ako ng pick up line mo, aniyang iiling-iling sa matalik na kaibigan. Paano ang layo na nang narating ng isip mo? Baka kung pwede lang akong sumakay dyan, nasa Amerika na ako o sa ibang planeta siguro. Sakay sila ng taxi. Dumaan ito sa kanya mula sa ospital. Sinamahan nito ang nanay niya na magbantay doon, at ngayon ay papauwi na rin ito. Natulog lang naman daw ito sa ospital dahil bakante na ang isang stretcher doon sa kwartong inuukupan ng ama niya. At dahil iisang daan naman ang daan nila, nagsabay na silang dalawa ngayon. Pinagkakatiwalaan naman niya ito kaya kahit malaman nito ang kondo na tinitirhan niya, wala yung problema sa kanya. Anong problema? Tanong nito sa kanya pero umiling siya, nakatingin sa mukha nito. Wag ako, Hearty. Best friend mo na ako fites pa lang tayo, ako pa ang iilingan mo, samantalang kilalang kilala na kita. Anong problema, si tatang na naman ba o ang bayarin sa ospital? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Napabuntong hininga siya, matamlay pa rin ang pakiramdam mula pa kanina. Mabuti na nga lang at hindi siya nawala sa focus habang nasa trabaho siya. She forced herself to work properly though she was not in the mood. Hindi pa yon nangyayari sa kanya kailanman dahil sa pagmamahal niya sa trabaho. She was so dedicated to it and she never let anything distract her, but your liar, she was totally distracted by her feelings. Okupado lang naman kasi ni Lux ang buong sistema niya sa halos magdamag na lumipas. Napakahirap nun burain sa isip niya. Daig pa nun ang gwapong lason na pumuno sa lagat ng ugat niya. Corny man sabihin pero ganun ang nangyari. Ang nakakainis ay wala namang lalaking naghatid sa kanya ng ganung pakiramdam, si Lux lang. Feeling ko kasi Gigi, may gusto ako doon sa lalaking, hindi niya itinuloy ang sasabihin at tumingin lang sa mukha nito. Gigi arched her brows, sa lalaking umaano sa'yo. Diyos ko, wag. Baka sabi mo kamukha ng paloka. Hindi, kabaliktaran siya. Hala siya. O bawal tingnan sabi mo. Paano mo alam na hindi paloka? Kilala ko na siya. Mag-promise ka na wala kang pagsasabihan, di. Tumanggo ito kaagad, sus ka mula pagkabata kilala na natin ang isa't isa, Heart. Tama ito. Nag-aaway din naman sila nung bata pa sila pero hindi naman talaga si Gigi madaldal na tao. Kahit na magkagalit sila, ang mga lihim nila ay lihim pa rin. Pero ngayon ay hindi na naman sila nag-aaway dahil mga matured na sila. Si Sir si Mr. K. Diyos ko. Bulalas nito na nanlalaki ang mga mata, si Sir Vandross. Hindi. Natatawang sagot niya pero lalong nanlaki ang mga mata ni Gigi sa kanya. Si Sir Deluxe. Tumanggo siya pero natutap nito ang dalawang panga, nakanganga sa kanya, tapos ay formal na inayos ang sarili. Masasabi ba nating napakaswerte mo, Hearty? Umiling siya, kung sa itsura lang ang basehan, di nakapaswert. Kung kabaitan din, napakaswerte pero sa totoong buhay, ewan ko kasi wala naman po pupuntahan itong nararamdaman ko. Kanina, nagseselos ako kasi papunta sila sa ospital at nandun yung asawa niya.
Bumaantong hininga rin si Gigi at pinakamasdan siya. Kitang-kita ni Hart ang awa para sa kanya ng kaibigan. Hindi man ito magsalita, nababasa naman niya ang sinasabi ng isip nito, base sa ekspresyon ng mukha nito sa kanya. Kasal na siya, Hart. She nodded with a pain inside her. Alam niya yun kaya nga napakatanga niya na sobra. Pipinipigil ko naman. Kaya ko ito, pilit siyang ngumiti rito kaya naman tumanggo si Gigi at inakbayan siya. Kaya mo yan. Nandito lang naman ako. Ewan ko ba, parang mas gusto pa kitang suportahan kay Sir Lux kesa sa unggoy na si Franco. Nakakairita yun, Hart. Mag-ingat ka sa lalaking yun na malaman ang sikreto mo. Tanong yun ng tanong kung saan ka na nakatira. Baka raw kumakapit ka na sa patalim sa sobrang gipot mo, anito sa kanya. Napakachismoso niya, inis din naman na sagot niya rito. Sinabi mo pa. Ang yabang pa na sobra. Kala mo kung sinong malinis, nanliligaw pa siya sa'yo sa lagay na yan ha pero kung makapagbintang, wagas, anito sabay sulyap sa bulaklak niya. Napatingin din siya roon. Kung hindi lang nga siya nagandahan sa mga bulaklak ay hindi niya sana iuwi. Gusto niya ang bulaklak pero hindi ang lalaking nagbigay ng mga iyon. Alam mo ba ang asawa ni Sir Lux ay ang may-ari ng pinagtatrabahuhan ni Franco? Aniya kay Gigi. Big time pala ang karibal mo, Hart. Hindi karibal dahil sila naman talaga ang mag-asawa. Pansamantala lang ako, di kaya hindi pwede itong nararamdaman ko. Maghihiwalay din kami pagkalipas ng isang buwan o kung kailan siya magsawa. Pero, anitong parang napapaisip ng malalim, nakatitig sa itaas ng taxi, nakakapagtaka bakit siya nang bababae. Libangan ba yun na magwalaldes ng halos kalahating milyon para sa libangan? Pwede, kibat balikat ng dalaga. Sa bagay, parang sugal lang din. Para sa akin, hayaan mo na lang muna sa ngayon ang sarili mong kiligin. Kapag oras na para maghiwalay, iiyak mo na lang. Kahit paano man lang at sumaya ka ngayon sa dami ng problema mo, ngumiti ito sa kanya na puno ng pakikiramay sa mga pinagdadaanan niya ngayon. Yamakap na lang siya sa braso ni Gigi at sumandal sa balikat nito. Tama ito, dahil ramdam naman niya na masaya siya kapag nakikita niya si Lux. Kanina nga sa sasakyan ay tuwa siya na sobra dahil nagpang-abot sila at isinabay siya ni Carmen. Si Enrico naman ay hindi niya pinapansin. Naroong tama lang nang ngitian niya yun pero hindi niya kinausap, hanggang sa mapagod na rin malamang ay umalis na lang. Laking pasasalamat pa nga niya nang lumayas yun dahil walang nakamata sa kanya habang nagtatrabaho siya. Inilapag ni Hart ang mga dala niya sa ibabaw ng island counter. Aayusin niya ang mga bulaklak mamaya pagkabihis niya. Magluluto na muna kasi siya para paggising niya ay kakain na lang siya tapos ay pupunta siya sa ospital, babantayan ng ama para makapagpahinga naman ang nanay niya. Tumuloy siya sa pagpunta sa kwarto at napatigil siya nang makita ang nakatihayang lalaki sa kama. She smiled. Nakasapatos pa si Lux at nakalawit lang ang mga paa sa dulo ng higaan. Nandito na naman ito. Nag-iisip siya kung kanina pa ba ito dumating o kada rating lang. Dahan-dahan siyang lumapit at tiningnan ito. Mukhang malalim na ang tulog nito kaya alanganin siya kung gagalawin pa niya o hindi na, pero hindi siya nakatiis kaya hinawakan niya ang sapatos nito at sa kanya tinanggal. She also removed the other one so carefully. Ayaw niya itong maistorbo sa pagtulog dahil mukhang pagod ito pero nang tumingin siya sa mukha nito ay nakamulat na ito sa kanya. Napahawak siya sa batok, inalis ko lang kasi para makahiga ka ng maayos, paliwanag niya rito pero pumikit ito ulit. Hindi naman ito amoy alak, hindi rin naman lasing. Tulog ka na ulit. Magluluto lang ako, aniya rito. Hindi ito umimik at parang tulog na talaga ulit kaya napangiti siya. She stood up. All of a sudden, her mood hiked up when she saw his face. Napakagwapo ni Lux. Don't forget to kiss me before you go out, anito kaya nalingon niya. Nakapikit pa rin naman ito pero gising pa pala. Hindi pa naman siya nakakahakbang para magbihis kaya naman yumukod na siya para ibigay ang hinihingi nito. Hart kissed him on his forehead and she stood up. Wala itong imak at parang ayos naman dito ang ginawa niyang paghalik, kahit sa noo dahil nakangiti ito. Kinagat ni Hart ang labi at itinago ang ngiti sa sarili niya. Diyos ko. Kinikilig siya. Libre naman ang kiligin. Iiyak na lang siya bukas kapag tapos na. Pagkatapos magbihis ay sinilip niya ulit ng malapitan si Lux. Pasensya na kaagad pero hindi niya matiis na huwag itong pagmasdan. Hindi pa siya nakontento ay naupo ulit siya at hinaplos ang buhok nito, paulit-ulit. Sa dami ba naman ng lalaking magugustuhan niya, sa lalaking may asawa pa. Ikaw naman kasi, ang bait-bait mo. Dapat matapobre ka kasi mayaman ka. Aniya sa sarili saka ito hinalikan ulit sa noo. Tumayo siya dahil walang mangyayari. Baka mamaya ay makatulog siya sa pagtunganga sa mukha nito, hindi na siya makapagluto. Lumabas si Hart at tumuloy sa kusina. May baka siya sa ref at mga gulay. Magluluto siya ng kaldereta dahil may pressure cooker naman. Marunong naman siyang gumamit ng mga ganon dahil nakikita niya sa restaurant kung paano. She looked at the flowers. Makakapag-antay pa naman yun kaya mamaya na niya aasikasuhin na ilagay sa flower vase. She has to finish her cooking first, para kapag nagising na rin si Lux ay makakain na muna bago umalis. Yun lang ang may susukli niya sa lahat, ang pag-aasikaso niya rito kapag nasa tabi niya. Chapter 28. Note, Sir, kain ka na lang po dyan. May niluto po akong ulam at kanin. Kailangan ko pong umalis ng maaga. Pinababalik po ako sa DSWD para pumila.
Balik na lang po kayo bago ako pumasok sa work kung gusto niyo pong mag-lab. Ingat po sa pag-uwi, sir. He smirked, staring at the sticky note plastered onto the door. Nakapamiwang siya pero sumulyap siya sa relo na suot. Mag-lab. Did she just call it lovemaking? O baka wala lang sa sistema ni Hart ang bumanggit ng salitang *X. Hindi naman kasi siya bulag para hindi makita na hindi naman yun vulgar. Nagtatanong siya sa sarili kung natulog ba ang babaeng yon, o baka siya ang tulog na tulog kaya hindi niya namalayan kung tumabi ba sa kanya sa pagtulog. Tinanggal niya ang sticky note at dala niya sa paglabas ng kwarto. He walked towards the kitchen to eat. Nagugutom na rin talaga siya at siguro ay dapat nga siyang kumain dahil hindi siya kumain kagabi dahil sa sobrang inis niya kay Diana. Kahit na lola niya ay hindi halos nagsasalita dahil sa mga narinig na bangayan nilang mag-asawa. And now he will have a taste of the food that Hart cooked. He opened the dish cabinet. Nakaset iyon sa warm. Kinuha niya ang glass bowls. Dinala niya ang mga yon sa island counter. Mukhang masarap. Kumuha siya ng mug at nagtimpla ng kape. Natutuwa si Lux na isipin na may mga pagkain talaga roon na nakastock. Ang perang ibinigay niya para sa allowance ay talagang nagamit para sa pagkain. He was stirring his coffee when he noticed the flowers on the island counter. The first thing that came up into his mind was to ignore it. Kay Hart yon, alangan naman na sa kanya. Yun ang sabi ng isip niya na gawin niya, huwag pansinin pero bilang isang chismosong lalaki ay itinigil niya ang ginagawa at inabot ang bulaklak. Hinanap niya ang card at nang makita niya ay binuksan niya. To the prettiest and sexiest. I love you, baby. Franco. Lukot ang noo niya. Ang Franco bang ito ay iisa sa Franco na nasa firm ni Diana? Pero ang mas ipinagtataka niya ay bakit baby ang tawag kay Hart ng lalaki. Ang pagkakaalam niya ay walang boyfriend si Hart. Damn it. Mapapatay niya si Van Rose kapag may ibang gumagamit sa babaeng ikinakaman niya. That man was not doing enough background checking. Inilapag niya ulit ang mga bulaklak sa counter at saka siya naiiling na lumapit sa ref para kumuha ng tubig na malamig pero sa pagbukas niya ay paper bag ang nakita niya. Out of curiosity again, he grabbed it and looked at what's inside. Mga tsokolate ang laman nun. Baka kasama yon ng bulaklak dahil halos parehas ang kulay ng mga lalagyan, mapula. May nakasulat sa labas na I love you, gamit ay pen touch. Kumuha siya ng isa at kinain niya. Basta na lang niya itinapon sa sahig ang balat. Hindi pa siya nasiyahan ay kumuha pa siya ng marami bago siya kumuha ng talagang sadya niya, ang tubig. Not bad for some cheap chocolates, aniya habang sinisip-sip ang tsokolate. Naupo na siya at nagumpisa na kumuha ng totoong pagkain. Sa unang subo pa lang niya ay nasarapan na kaagad siya kaya ginanahan siya. Nawawala ang stress niya sa lasa ng kaldereta ni Hart. Kasing sarap niya ang luto niya. FUCK. His D***K had an immediate reaction to his thoughts. Nalilibugan siya. Hindi siya naka-score kagabi dahil plastado siya. Now, he could imagine his face buried in between her thighs, legs spread apart. T. Nakagat niya ang labi niya at medyo napapikit. His phone vibrated inside his pocket while he was chewing his food. Nalipat doon ang atensyon niya. Kanina pa yon vibrate ng vibrate pero ngayon ay iba ang vibration. It was long so he knew that it was a call. Nang kunin niya iyon para tingnan ay ang lola niya ang tumatawag. Hi, ma, bati niya sa matanda. Hello, apo. How's my apo? Tanong nito na ang tunog ay bani baby na naman siya. I'm fine, ma, aniya naman sa kasamubo ng pagkain. Wait, are you really okay or pretending to be okay? He sighed and chewed his food slowly. Okay nga ba siya? Hindi na siya naiiyak, hindi tulad ng noon na kapag nag-aaway sila ay sobrang sama ng loob niya. Ramdam niya na talagang tila nawalan na rin siya ng pakialam sa sitwasyon. Nakukuha na niya. Unti-unti siyang nasanay sa mga ipinakikita ni Diana sa kanya, na ngayon ay dumating sa puntong parang namanhid na rin siya. Lux is truly exhausted and consumed. Hindi ko maintindihan, mama, aniya sa matanda, I feel okay. You tell me honestly. Matagal na bang ganito ang sitwasyon niyo ni Diana? Yung totoo ang kailangan ko, Lux. A bit. I mean, she was okay at first. I thought it would work out and would prosper but it went the different way around. Hindi naman kami nag-aaway, ma, only that she always spends her time working. Dumarating siya sa bahay na pagod na, o kung di naman pagod, nagtatrabaho pa rin. When I questioned her because she wasn't even seeing my chats even though it had been a couple of hours later or more, she always gets mad, baliwalang kwento niya. And what's going to happen next, Lux? Wala pa kayong anak ni Diana. Baka nagkakaganyan ang relasyon nyo dahil wala pa kayong baby. Paano magkaka-baby, ma? She said she wasn't ready yet to have a baby. Ang rason niya, bata pa siya para magkaanak. Ma, you think we went this way because I only bought her from her parents. Hindi naman niya literal na binili si Diana. Sa ibang term, ang tawag doon ay dowry o dote. It was his way of assuring her parents that he would take care of her. Si Diana naman talaga ang gusto niya sa lahat ng mga babae na dumaan sa buhay niya. At tingin naman niya ay gusto rin siya nun dahil pumayag naman yun ng alukan niya ng kasal. You didn't buy her.
We both know that. Gusto ko na sanang makita ang apo ko. Matanda na rin ako at gusto ko naman na bago man lang ako mamatay ay makita ko ang mga magiging anak mo. But now I know. Hindi na siguro ako aasa pa kung ayaw pa ni Diana na magkaanak kayo, bumantong hininga si Carmen. Anyway, nasaan ka? Nandito lang, sa bahay ng kaibigan. Lalaki yan. He chuckled. My God, Lux. Don't tell me na babae yan. You will only make the situation worse. How will he make the situation worse if he feels okay wherever he's in the condo with Hart? Dito, tahimik ang buhay niya at wala siyang iniisip na anumang problema. Wala siyang kabangayan. Wala siyang sinisita. Masamamang sabihin, may peace of mind siya, may nag-aasikaso sa kanya. Walang sino mang babae na naging bayaran niya ang nangahas na pagsilbihan siya, *X lang ang parating nagkokonekta sa kanila. Kapag wala siya sa kondo ay wala rin ang mga yon. At hindi siya nakilala ng mga yon. Hart was his real mistress. She does what a real wife does, or he rather says that she surpasses what his wife does to him. Don't worry. Hindi na ako magdadagdag ng problema. Try to relax and let me fix my life, my married life. Hindi mo na ako dapat naintindihin pa, ma. Dapat sa'yo ay masaya ka na sa buhay. Paano ako sasaya sa mga narinig ko kagabi? Normal na mag-away pero parang iba na ang dating ng away nyo, lalo pa at umamin ka na sa akin. I know you so well. Nakakatakot kang masagad, Anito, ako ang natatakot para kay Diana. He just smirked but he was halted when the door swung open. Pumasok si Hart, nagmamadali. Wait, ma, pinatay agad ni Lux ang tawag pero nakamata pa rin sa dalaga. Don't mind me, Sir Lux. Kukuha lang po ako ng pera, Anitong pawis na pawis. She walked hastily towards the room's door. Daig pa nito ang hagibis sa bilis ng kilos. Nakabackpack ito at nakapantalon pero ang pangitaas ay spaghetti strap na blouse, kulay puti. Parang isang hila lang niya sa strap nun ay mapuputol yun kaagad. ***K. Iba na naman ang nasa isip niya. Agad siyang tumayo at uminom ng tubig, saka siya naglakad papunta rin sa kwarto. Wala ito roon kaya balak niyang silipin sa banyo pero lumabas ito at muntik pa silang magkabanggaan. She smiled at him, "Good morning po," Anito sabay halik sa pisngi niya, tapos ay diretso ito sa kama. Daig pa niya ang naparalisa pero kapag kwan ay sumunod na naman siya rito sa may kama. Tumawag po si nanay, humihingi raw po ng another daw ng ospital. Mamuka raw po ang tahi ni tatay sa may bandang dulo ng opera, pero maayos naman po siya, humahanggos nitong sabi at parang nalilito sa pagbibilang ng pera tapos ay tumangala sa kanya, naluluha. Magiging maayos naman po si tatay, di ba po? Her lips curved downwards, as if trying to suppress a sob. It happens but he'll be fine, naman niya rito para umayos ang pakiramdam nito. Para itong nabuhayan at nagbilang na naman ng pera. How did it happen? Matigas po ang ulo. Wala siguro si nanay nagpilit matumayo at pumunta raw sa banyo, nanginginig nitong sabi, ewan ko po dun. Nagbuhat siguro ng balde kasi sira raw ang flush ng inidoro. Bamulong na naman ito, nagumpisa sa 1 ang pagbibilang. Kitang-kita niya ang panginginig ng mga kamay nito tapos ay bigla na lang itong umiyak. Pagod na po ako, Sir Lux. Bulalas nito at binitiwan ang pera, pagod na akong maging ate. Isinakripisyo ko na po lahat ng para sa sarili ko. Anitong parang masama na ang loob sa mga nangyayari, pero alam niyang pagkatapos nitong umiyak, lalaban ulit ito. Nakita niya kung gaano katapang si Hart. Normal naman na sumama ang loob nito pero alam niyang hindi nito susukuan ngayon ang pamilya. He Saturday in front of her and held the money, tahan na. How much do you need? Hindi ka yata marunong magbilang, puro ka 1, 2, 3, aniya nang umiti kaya natawa ito nang mahina sa kanagpahid ng mga luha. Lumakas ang tawa nito nang siguro ay ma-realize na kanina pa ito paulit-ulit na nagbibilang. 20,000, sir, Anito sa kanya kaya siya na ang nagbilang para rito. Nawala tuloy yung pila ko sa DSWD, Anitong nakasimangot. It's okay. Mahaba pa ang araw, aniya pero nagbibilang sa isip, sa kanya ibinigay dito ang pera, your father will be okay. Magre-restitch lang sila ulit, but other than that, his heart is now okay. Tumanggo ito at ngumiti. Kinuha nito ang ilan pang pera, mga 5,000 siguro saka inilagay sa bag. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko ito tatawirin. Buti na lang kahit ang laki ng bayad, binili mo ako, sabi pa nito sa katumayo at pumunta ulit sa banyo, kung saan naroon ang vault. Alis na ako ulit, Hart told him when she stepped out of the bathroom. Wait for me for a while. I'll just finish my food. Sabay na tayo dahil pupunta rin ako sa office. Mabilis na kumilo si Lux at bumalik sa island counter kung saan siya kumakain. Kasusunod niya ang dalaga at tumingin sa mga balat ng chocolates na kinain niya. Boyfriend mo si Franco Rodriguez. Tanong niya rito nang damputin nito ang mga kalat niya. She looked at him with confusion, hindi po. Wala po akong boyfriend. Bibigay niya lang kagabi ang mga yan. Tiningnan niya ito ng matiim at para itong ninenervyos sa kanya. Hindi po ako nakikipag-ano sa iba. So, ako lang. Diretsong tanong niya rito saka siyang umuya ng pagkain. Tumanggo ito at kukurap-kurap, ay ikaw lang. I believe you, aniya nang umiti saka uminom ng tubig.
Nagpahid siya ng napkin. Mabilis na kumilos si Hart at kinuha ang mga ginamit niya sa pagkain. Napakabilis nitong kumilos, parang nasa restaurant. She moves fast yet she's really careful. Mag-ingat ka sa kanya, assistant siya ng asawa ko. Tumanggo ito kahit na nakatalikod, alam ko po, Sir Lux. Hindi siya nakontento sa pagtitig sa likod nito kaya lumapit siya at hinalikan ito sa balikat. Hinaplos niya ito sa mga braso at inirelax ang sarili niya. Naalala niya ang kagustuhan ng lola niya na magkaroon na siya ng anak. Hindi nga rin niya alam kung gusto pa ba niya lalo na at wala namang kwentang asawa ang misis niya. Baka mas unahin pa nun ang trabaho kaysa sa magiging anak nila. Dalawa na silang mababaliwala. Chapter 20. Pagod na pagod si Hart nang matapos ang araw na yon ng kanyang pag-aasikaso. Positibo naman ang resulta ng nilakad niya. Nasa 80 mil ang ayuda na mababawas sa bill ng tatay niya, sa oras na lumabas na yon sa ospital. Tumawag na raw ang ahensya sa ospital at may voucher na ang 80,000. The doctor already rest-stitched her father's wound. Maayos na daw yon, sabi ng nanay niya. Naglalakad siya sa lobby ng kondo nang makaramdam siya ng pagkahilo at panghihina pero sinusubukan niya na tawagan ang mga kapatid niya para kamustahin ang mga yon. Si Lexus ang sumagot sa kanya kaya kahit paano ay napangiti siya. Ate, magiliw na sabi nito sa kanya. Si Lexi. Nandun ate sa sala, gumagawa ng project. Ang dami namin ating assignments. Kaya yan. Mag-aral lang kayong mabuti at akong bahala sa inyo. Sumakay siya sa elevator pero agad siyang parang nawalan ng balanse ng umalog iyon, kaya napasandal siya at napahawak sa dingding. Nawala rin naman ang pagkahilo niya kaya inayos niya ang sarili. She's just so tired. Napakarami ng ginagampanan niyang papel sa buhay. Oo, ate. Hindi pa ba lalabas si nanay? Hindi pa. Si tatay, bumuka ang tahi dahil sa katigasan ng ulo. Akala siguro ay nahiwalang ng kutsilyo ang sugat niya pero maayos na ulit. Huwag na kayong mag-alala. Kumusta kayo sa school? Wala bang nambubuli sa inyo? Kapag may nang-away sa inyo ay magsabi kayo kaagad sa akin ha at uuwi ako para magpabarangay. Si ate talaga, natatawang sabi ni Lexus. Pakiramdam ni Hart ay nakikinita niya ang kapatid na kumakamot sa ulo. Sige na, babay na ha. Matulog na kayo pagkatapos ng mga assignments. Magsipilyo kayo ng ngipin ha, bilin pa niya kaya natawa ito. Oo, ate. Babay. Ingat ka ate. Miss ka na namin. She sadly smiled, miss ko na rin kayo. Babay. Pinatay na niya ang tawag at sa kanya binuksan ang pinto. Biglang sumulpat ang hilo niya. Kanina pa talaga masama ang pakiramdam niya pero hindi niya sinayang ang pagtityaga sa pila. Pang 239 na katao siya. Ang init ng singaw ng katawan niya. Pakiramdam niya ay may lagnat siya. Pinilit niyang makapasok sa loob ng kondo at gumabay na lang sa may pader. Parang trumpo ang paligid kaya kumurap siya ng maraming beses. At ganun na lang ang pagpihit niya nang bumukas muli ang pintuan. It was dim. Blurry ang paningin niya at hindi niya makita ang tao na pumasok. Sigurado ay si Lux yun. Sila lang naman ang may susi roon, wala nang iba. Hart, anito na nga at sisigot sana siya pero tuluyan na dumilim ang paligid. Lux. Inilang hakbang niya ang dalagang tumirik ang mga mata at muntik bumulagta sa sahig. Luckily, his reflexes were quicker than normal. Inabot niya ito bago pa man ito mabagok sa flooring ng kondo. Wood tiles naman yun pero kahit na. Ayaw niyang makakita ulit ng taong namatay dahil nagkaroon ng brain hemorrhage. Jesus, bulong niya nang may akap ang katawan ng dalagang pinanawan ng ulirat. Napakainit ng singaw ng katawan nito at parang umaapoy ito sa lagnat. She couldn't stay inside the condo unit. He has to do something. He is not a doctor, though he knows some first aid. Nakakatakot na umakyat sa utak ang lagnat nito at maapektuhan. This woman does her best to save her family and to keep them alive. She's struggling in the battle of life. Hindi normal na lagnat ang pwedeng tumalo rito. Kapag nagkasakit ito, paano na ang pamilya nitong dito lang umaasa? He couldn't blame her parents and conclude that they were irresponsible parents. Baka mababa lang ang uri ng pinagmulan ng mga yon at mababa ang pinag-aralan, kaya hindi nagkaroon ng magagandang hanap buhay. Wala naman siyang alam sa background ni Hart, kaya sino ba siya para manghusga sa mga magulang nitong mukha naman mababait. Binuhat ni Lux ang dalaga papunta sa sofa at dinampot niya ang telepono. He dialed the emergency hotline of the condominium. Paakyat dito ng Medex, Unit 16, now, Anta niyang utos sa kanya tiningnan ulit ang dalaga, cold water, right. Mabilis siyang pumunta sa kwarto at saka dumiretso sa aparador nito. Kinalkal niya ang mga damit nito para makakuha siya ng panyo o bimpo. FUCK. Wala siyang makita kahit halos initsa na niya ang lahat ng nasa loob nun. Then, he saw a cotton safety short. Iyon ang kinuha niya. Tumakbo siya sa banyo at binasa iyon ng tubig. Pagkatapos ay bumalik siya sa sala at itinapal iyon sa noo ni Hart. Jesus, usual na naman niya at napapamiwang. Pinakikiramdaman niya ang paghinga nito. Kapag kwan ay may kumatok sa pinto, at dahil hindi naman yun nakalak ay bumukas na lang din. Faster. Napakabagal nyo. Single niya sa mga Medex. Late ba talaga ang mga ito o siya lang ang nerbyoso? Kung tutusin ay wala pang 5 minuto ay narito na ang mga ito. Sa klinik ba ito, sir?
Tanong ng lalaki na kinukunan ng pulso si Hart. Sa sasakyan ko. Dadalhin ko sa ospital. Pagkalipas ng ilang sandali ay tapos na ang mga itong kumuha ng vital stats ni Hart. Inis na siya. Pakiramdam niya ay napakatagal matapos ng lahat. Pero bakit ba sobra-sobra ang nervyos niya? Hindi niya alam. Ang taas po ng lagnat ng misis nyo, sir. Bilasan nyo na sa parking lot. Single niya ulit kaya napamadali lalo ang mga ito. Ang bilis din niya. Walang sinabi si The Flash sa kanya. Nang may sakay ang dalaga sa sasakyan niya ay walang habas niyang pinasibad ang kanyang forward. Walang humpay ang pagbusina niya sa daan kaya nagsisipagtabihan ang mga sasakyan. Babanggain niya talaga kapag may hamarang-harang sa daanan niya. Pinagpapawisan na siya ng malapot at malamig. Pakiramdam niya ay nilalagnat na rin siya. He had never experienced this thing before, that's why he's badly affected and agitated. Dumating sila sa ospital ay taranta pa rin siya na sobra. He's no longer cool, for Pete's sake. Halos magsisigaw siya papasok sa emergency kaya naman napamadali ang mga staff doon. Ang taas ng lagnat, anang nurse ng mas alat si Hart. Napakaswerte naman niya, na ang ipinunta niya sa kondo ay para mag-relax pagkatapos ng trabaho, pero na-stress siya na sobra sa nangyayari kay Hart ngayon. Mukhang aatakihin siya sa Hart. Nakatingin siya ng kabitan ito ng swero tapos ay may ibinigay kaagad na gamot. Paracetamol, sir. A bit later, nandito na po ang resident physician. Do you want any private doctor, sir? No, that's fine, sagot niya saka siya naupo sa silya, ilan ang lagnat niya? 40 po, sir. God. That's really high. Nagtataka siya kung paano nangyari na ang ayos nito kaninang umaga tapos ngayon ay halos magdeliryo na sa lagnat. Naghugas pa nga ito ng plato bago sila umalis. Nakangiti pa ito nang bumaba sa ospital at sa DSWD. Hinintay naman niya ito. He had waited for her and dropped her to her destination. Inasikaso naman kasi siya nito kaya naman ibinabalik niya ang ginagawa nito sa kanyang mabuti. Literal na kabit niyang matatawag si Hart pero taglay nito ang mga pag-uugali ng isang wife material na babae. At ngayon ay bumigay na ito. Nakaramdam siya ng matinding awa kaya tumayo siya. He couldn't just sit over a corner and watch her from a distance. Lumapit siya sa dalaga at pinakamasdan ito. Sir, pa-fill up po ng information ni ma'am. Ipapa-confine niyo po ba siya? Tanong ng isang nurse na lumapit sa kanya, may dalang papel at sign pen. Of course. Kinuha niya ang dala ng nurse at binasa iyon saglit pero ibinalik niya ang mga mata kay Hart. Hinawakan niya ito sa noo, sa pisngi at sa may leeg. Parang may kung ano sa puso niya ang pinipiga. Siguro ay dahil yon sa matinding awa na nararamdaman niya para rito. Napakabait nitong babae para magsakripisyo ng husto sa buhay. Locke Saturday on the stretcher and was ready to fill the paper with information about her, pero blanko ang utak niya. DAMN. Hindi niya alam ang isusulat kaya tumayo siya ulit, I'll be back, baby, aniya rito saka ito hinalikan sa noo. Naglakad siya papunta sa may pintuan ng emergency room at lumabas. Kinuha niya ang smartphone at tatawagan niya si Vandross. Si Vandross ang pasasagutin niya sa lahat ng impormasyon tungkol kay Hart. Naiinip siya habang nakikinig sa ringback tone ni Vandross. Napakatagal nun nasagutin ang tawag niya, hanggang sa tumikim yun sa kabilang linya. Luxembourg, ano yun sabay tawa? Saan ka? Nandito sa bahay, umiinom. Hindi kita inakit dahil baka may iba kang agenda. Well, I am sure you certainly have. I'm here at the hospital, aniya rito. God damn it. What happened? Gimbal na tanong nito sa kanya, pupuntahan kita. No. I am not the patient. Si Lola. Nababalisa na rin si Vandross at ramdam niya yon sa boses nito. It's Hart. F***K. What happened to her? Baka naman dinulpi mo. TANGINA mo, wala pa nga akong nauumpisahan hinimatay na. She has high-grade fever. She passed out and I was so worried. Pagod na siguro siya, bro. Ang dami niyang inaasikaso. Baka bumigay na ang katawan niya sa pagod at puyat. Hindi naman siguro siya makapag-file ng leave dahil kailangan naman niya ng pera. Kawawa naman, anito na nakikisimpatya naman sa totoong kalagayan ni Hart. Saglit siyang hindi nakaimik tapos ay bumantong hininga, I'll send you a pic. Fill in the information needed. The hospital needs this. Ikaw na rin ang tumawag sa taong pwedeng sumama kay Hart dito. You know her friends better than I do. Yes, bro. I'll call Gigi. Just tell me if she's already in her room and you already left. Okay. Makati Med. I'll send the pic now. Sige, bro. He hangs up and sighed. Nawala-wala na ang kaba niya dahil kung hindi, baka I can find na rin siya. Chapter 30 Hart. Napapikit si Hart nang sa pagmulat niya ng mga mata ay napakaliwanag ng ilaw na bumati sa kanya. She groaned. What happened? Thank God, you're G awake. Bulalas ng boses ni Locke kaya kahit na nasisilaw man ay natingnan niya ang pinagmulan ng boses nito. Ganun na lang ang pag-itsa nito ng hawak na magasin at agad na tumayo mula sa isang sofa. Nakatunghay lang siya rito at nagtataka kung bakit wala sila sa kondo. Nang makalapit ito ay sinalat siya ng paulit-ulit at saka inilapat ang pisngi sa noo niya. She passed out. That was what happened and she already remembered.
Yun lang ang huli niyang naitandaan pero ang dating sa kanya ngayon ay isang panaginip lang, na hindi niya maari kung totoo bang nangyari o hindi. Kumurap siya kay Lux nang magangat ito ng mukha at tiningnan siya sa mata. You're not too hot anymore, nakangiting sabi nito sa kanya. Hart just simply nodded, salamat sa paghatid mo sa akin dito pero sana doon na lang ako sa kondo. Dagdag pa ito sa gastusin ko, aniya rito. Jesus, Hart, napatayo ito ng tuwid, parang ang timbre ay naiirita sa kanya, hanggang ngayon ba naman na ikaw na ang may sakit ay gastusan pa rin ang iniisip mo? Will you try to relax even just for now? Hindi siya umimik. Napakasungit naman nito kaya umiwas siya ng tingin at ibinaling ang mga mata sa mga daliri niyang nilalaro-laro niya lang sa may dibdib. I'll pay the hospital bills. Just get better, okay? Tila lamambing ang boses ni Lux dahil nahalata yata na nasungitan siya rito. She nodded at him. Vandross texted me. Hindi raw niya makontak si Gigi. Biba ka nasa ospital, kasama ni nanay. Kaya ako naman mag-isa rito. Okay lang ako rito. Pwede na nga rin siguro akong umuwi ngayon, aniya. Sayeni will be here. She'll look after you, anito kaya naman napatanga siya. Sinong Sayeni? Yun ang tanong sa isip ng dalaga na hindi niya naisatinig, pero parang nahulaan ni Lux kaya nagpaliwanag sa kanya. She's my nanny. I can trust her. You don't have to be worried that she might tell Diana. Iyong asawa mo. Tanong niya at para siyang TANGA. Nagtanong pa talaga siya kahit na alam na naman niya ang sagot. Gusto rin talaga niyang saktan ang sarili niya ano. Hindi umimik si Lux kaya hindi na rin naman niya inulit pa ang tanong. She sounded so stupid. Hindi ba at nakakahiya? Ibang tao na yon tapos mag-aalaga sa akin dito. I treat her like a family member. Mabait siya, Hart. Hindi ka dapat mag-alala sa kanya. Sige, napipilitan na sabi niya dahil wala naman siyang magagawa. Mukhang desidido itong ibigay si Sayeni sa kanya para makasama niya. Tumingin ito sa smartphone na hawak ng umilo yon at tumunog. She's here. Give me an update. My phone is safe. Anito na nakuha niya kaagad ang ibig sabihin, na ito lang ang nakakaalam ng password ng smartphone nito. Saglit silang nagkatitigan at parang nailang siya ng kaunti, pero bumaluktot ito ulit at saka siya hinalikan sa labi. I'll see you tomorrow, Hart. She nodded but wasn't able to look at him. Nahihiya siya na ipagkanulo siya ng sarili niyang damdamin. Baka hindi yun may tago ng mga mata niya rito. Ay ingat ka sa KS, salamat ulit, sa lahat, papaiwas siyang sumulyap dito, hindi tulad nitong titig na titig sa mukha niya, na kung nakakatunaw lang ang mga iyon, malamang kanina pa siya umaagos sa sahig. Naglakad na ito papunta sa pintuan at siya naman ang napatitig sa likod nito. He has to go home to his wife. That hurts her but what's her right to stop him? Hindi niya gagawin yun. Pasasaan ba at masasanay naman siya sa ganong setup, at isa pa ay 3 linggo na lang naman ang itatagal ng deal. Tapos na. Magkakanya-kanya na sila pagdating ng oras na yon. Lumingon pa si Lux nang nasa may pintuan na ito kaya ngumiti na lang siya ng kaunti. After that, he went out. Napapikit siya at pinakiramdaman ang kanyang sarili. He still feels tired but not same as earlier. Daig pa niya ang isang baterya na na-drain kanina. Ngayon ay medyo may charge na siya, dahil siguro iyon sa swero na nakakabit sa kanya. Makalipas ang ilang sandali na nakatunganga siya ay may kumatok sa pintuan, saka pumasok ang isang medyo may edad na babae. May mga bitbit iyon. Ikaw ba si Hart, Ineng? Nakangiti na tanong sa kanya. Opo, sagot niya na may kasama ring ngiti. Tama pala ang kwarto na pinasok ko. Akala ko nagkamali ako, natatawa ito sa sarili. Inilagay nito ang mga bitbit na bag na gawa sa tela, sa ibabaw ng masita. May dala akong ilang damit dito. Mga damit ito ng anak ko nung nagbakasyon sa mansyon. Sabi ni Lux, baka magkasya sa iyo. Ako pala si Manang Sayeni. Pinapunta niya ako rito para bantayan ka. Tumanggo siya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mahiya, dahil baka naghihinala ito kung sino siya sa buhay ng alaga nito. Baka nakangiti si Manang Sayeni sa labas pero sa loob ay nabibwisit sa kanya, sa mga babaeng tulad niya na naninira ng pagsasama ng mga mag-asawa. Hinimati ka raw sa restaurant. Tanong nito kaya kahit paano ay nakaramdam siya ng kaunting kapanatagan. Oo po. Dala po siguro ng pagod dahil maghapon akong pumila sa DSWD. Nasa ospital po kasi si tatay, inoperahan sa puso. Sayang naman po yung ayuda na makukuha ko. Napakahirap talagang humanap ng pera, ano? Ako nga, kahit na may edad na rin at gusto ko na rin sanang magpahinga sa pagiging kasambahay, nang hihinayang ako sa sahod, saka isa pa, malaki ang utang na loob ko sa maglola kaya hindi ko rin maiwan. Si Lux medyo bata pa yon ay ako ang nag-alaga, hanggang ngayon na may asawa na, naroon pa rin ako sa kanya. Hindi siya umimik. Nakinig lang siya sa kwento ni Sayeni. Inilabas nito ang isang lalagyan na may laman na sopas. Naglabas din ito ng bowl at isang plato na patungan. Sumandok ito ng sopas at pagkatapos ay ibinigay iyon sa kanya. Salamat po. Luto ko yan. Sabi kasi ni Lux, magluto ako ng may sabaw para sa iyo, nakangiti nitong sabi. Kayo po. Kumain na ako bago umalis. Pagkakain mo, magbihis ka na. Opo, sagot ni Hart saka siya nagumpisang kumain. Pagkatapos niya ay parang pinagpapawisan siya dahil sa sabaw na nahigop niya. It made her feel so much better. Ang sarap po, Manang Sayeni, natutuwang sabi niya rito.
Crab and corn soup ang niluto nito at talagang nagustuhan niya. Napakasimple ng pagkain pero nabusog siya na sobra. Salamat at nagustuhan mo, anak. Yan talaga ang nasa isip ko kapag nagluluto ako, ang magustuhan ang niluluto ko, kasi halos kahalati na siguro ng buhay kong ginagawa ang pagluluto, natatawa nitong sabi sa kanya. Alam niyo po ba nung bata pa ako ay madalas akong kumain ng alimango, yung mga sinlaki po ng plato dahil kalakasan pa ni tatay, marami siyang pambili galing sa pamamasada, pero po nang tumagal na ang mahal na ng alimango. Tapos, noong bata po ako namaga ang mukha ko at bibig ko dahil sa alimango. Allergy po pala yon. Masaya siyang maalala ang kabataan niya, noong mga panahon na siya pa ang umaasa sa lakas ng kanyang mga magulang pero ngayon na lumaki na siya, masarap din sa pakiramdam na ang lakas niya ang dahilan kaya sila nakakasurvive sa hamon ng buhay. It makes a great sense being the strength of the family. Baka mamaga ka ulit dahil kumain ka ngayon. Hindi kita natanong kung may allergy ka. Wala na po yun ngayon basta kaunti lang ang kinain ko. Sabi kasi ni na tatay noon ay yun din ang gamot. Ewan ko po kung totoo pero effective naman po sa akin. Siguro po ay basta kaunti lang ang kakainin ko. Natigil siya sa pagsasalita nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse. Hello po. Kukuha lang po ng bapi, saka may dala akong lalagyan ng ihi. Pagkatapos pong umihi ay pakihatid po sa station. Bukas po ng umaga ay kukunan kayo ng dugo. Huwag po munang kakain o iinom ng tubig simula 10:00. Fasting po yun. She nodded. Parang magaling na nga ako, nurse. Pwede na siguro akong lumabas bukas. Nako, baka po himateyan na si mister nyo kapag po hindi pa talaga kayo gumaling. Sinong mister? Tak ang tanong niya. May asawa na pala siya, hindi siya na-informed. Yung kasama nyo po kagabi. Halos magsisigaw po pagpasok ng emergency, nangingiti na sabi ng babae sa kanya. Nagkatinginan sila ni Sayani at ito man ay parang natatawa rin sa narinig. Akala po nila ay manggang anak kayo. She giggled. Nervyoso pala si Lux pero hindi lang halata. Sino nga ba naman ang mag-aakala na ang ganun kabroskong lalaki ay nini-nervyos din pala? May lagnat pa po kayo, anang nurse, pero hindi na kasentaas ng kanina. Baka po may infection kayo or may viral infection. Hintayin natin ang result ng lab nyo bukas, dagdag pa nito kaya napatango na lang naman siya. Tumalikod na rin ang babae kaya naman siya ay naupo na. Agad na nakaalalay si Sayani sa kanya. Kaya mo na ba, anak? Nag-aalala na tanong nito sa kanya nang magtangka siyang bumaba. Opo, manang. Medyo magaan lang po ang ulo ko, aniya pero hindi siya nito binitiwan. Kinuha nito ang swero niya at inihatid siya hanggang sa banyo. Dala niya ang lalagyan ng ihi at dala naman ni Sayani ang damit na ipampapalit niya. Tawagin mo ako kapag tapos ka na ha, bilin nito sa kanya. Nasilip niyang bumalik ito sa may masita. Nang lumabas siya ay nagmamadali itong lumapit sa kanya para alalayan siya ulit. Tumawag si Lux, nasa bahay na daw siya. Kinakamusta ka? Sinabi ko na ang mga sinabi ng nurse. Hindi umimik si Hart. Hindi niya alam ang isasagot dito kaya mas pinili na lang niyang manahimik kahit na sa loob niya ay may kilig siyang nararamdaman. Nasa bahay na yon pero naalala pa rin siya at nagawa pang tumawag. Nag-aalala siya sa'yo, bagay na ginagawa lang niya sa mga taong malalapit sa puso niya. Diyos ko. Sinasabi ba nitong malapit na siya sa puso ni Lux? Kahit na ayaw man ng dalaga ay kusa siyang napatingin kay Sayani. Baka talagang naghihinala na ito sa kanya. Mabait po talaga siya, manang Sayani, papaiwas naman na sagot niya para mas safe ang lalabas sa bibig niya. Kaya nga nararapat lang na ang kabaitan na yon ay suklian din ng kabaitan, makahulugan na sabi nito pero hindi siya umimik pa. Bakit ang dating sa kanya nun ay may pakahulugan ito? Nanatili siyang nakatitig dito kaya ngumiti ito sa kanya. Ayaw niya na umasa sa sinabi ni Sayani na malapit siya sa puso ni Lux. That will never happen because he's already married. Kung ano man siya sa buhay ni Lux, yun ay isa siyang laruan na kapag pinagsawaan ay bibitawan.